Colleen. Again, welcome to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart sa 91.5 Win Radio. At ngayon po, merong magkikwento ng kanyang kwento. Alam ka namang kwento ng kapitbahay. Ati na po siyang kilalanin, mga bebe ko. Ang makakausap po natin ay si alias Bakal. So, nandito na po siya sa kabilang linya. Hello, Bakal. Eto po, ano po bang ikikwento natin? Speak from your heart. Game. Usap tayo, puso sa puso. Kasi ano po ito, actually ako, hindi naman ako nangihingi pa ng sasabihin natin na reconciliation para magkabalikan. Ang sa akin lang, magmula nung nangyari sa akin yung mga bagay na yung nangyari na sa amin mag-asawa, hindi na ako nakontento. Parang hindi na ako napalagay sa isip ko, baga. Hindi na ako nakakatawa ng matino. Yung totoo, yung pasyaan ko, fake na lang parang. So, Bakal, ang ikikwento mo po ay tungkol sa asawa mo. Tama po? Parang ganun nga po. Kaya ako kasi dahil ang lahat ng ganun mangyayari. So anyway, etong asawa nyo po, ilang taon na kayo mag-asawa? Nung naghiwalay kami, nasa 19 na ho. Mag-19 years ho kami nagsama. Uy, Bali, tagal. dalaga na yung mga anak namin. Oo, 19 years old. Ay, 19 years old. 19 years na kayong nagsasama. So, kailan po kayo naghiwalay? Nung pagbalik ko nang galing ng Qatar sa 2013. Ang tagal na. Ang tagal na, pero hanggang ngayon hindi ako makaayos. Kaya pag nakikinig ako sa mga drama mo, isip ko, sabi ko, pakinggan ko kaya may sasabihin ng mga tao sa akin kung anong may papayo nila, kung anong gagawin ko. Opo. So anyway, it's been since 2013, tama po ulit? 2013. Paano po nagsimula ang problema? Nasa Qatar kayo, nagtatrabaho kayo. Can you please tell us po? Kasi Ma'am Colleen, ganito po yan. Ang pamilya ko po kasi dito, di na pagyayabang. Ang ganda ko ng pagpapalagat ko sa pamilya ko. Mga anak ko, kilala ko dito ng mga tao sa amin na maganda yung aming samahan. Hindi nga nila ako na kami narinig na nag-aaway. Sabi nga nila, nag-aaway ba kami o hindi. Sa madalit sabi, nagpakatinong akong lalaki. Nagkakatinong ko sa hotel mo, ni isang tukso wala akong pinatulang kahit isa. Kasi inaano namin yung kasal namin na sagrado. Pangalawa, napaisip ko kasi dati, pag hindi mo ginawa, hindi gagawin sa'yo. Pero nagkamali ako dahil nagpunta ako ng Qatar. Kasi magkakalit na yung panganay ko din. Doon na nagsimula na pagbalis pala dito, siya naman yung nagwala. Oh! Okay. Balik lang tayo. Bago ka mag-Qatar, ano yung nangyari? Nagkaroon ka ng natukso ka? Tama ba? Hindi po. Wala po akong ginawang kalukuhan kahit okay. Okay, erase yung tanong ko. So, bago mag-Qatar, you are the ideal perfect family, in short. Walang problema, wala siyang lalaki, wala kang babae, as in, very ideal family kayo, as you said. Correct po? Ang sinasabi mong wala siyang lalaki, yun hindi ako sigurado. Kasi nung umalis na po siya, naghiwalay na kami, naglabasa na yung mga kwento, may nakakita na may angkas siya, may ganyan ngayon. Oo. Anyway, yung nangyari ho sa akin pagpunta ko ng Qatar, less than a year, napansin ko agad yung kanyang pagtatamlay doon sa pakikipag-chat. Yung tatawagan ko siya dahil yung diferensya ng oras kami sa Qatar, di ba 5 oras dito sa Pilipinas. Opo. So, tatawag ko ng out ko doon mga alas 6 ng hapon, ang dito pala mag-11 na. Nagagalit na. So, after siguro mga 8 months, mga ganun, di lumabas na yung ganun klaseng ugali. So, tapos, yun lang. 2 years ang vacation namin sa trabaho doon sa Qatar. So, mayroon kami 2 buwan na vacation. Pag uwi ko dito, doon na. Napansin ko na yung para siya niya, parang nagpalaglag. Nagpalaglag? Parang po. Hindi na confirm kasi hindi ko lang pinamigituloy. Paano mo nasabi na para siyang nagpalaglag? Nararamdaman ba yun?
Siyempre galing akong Qatar, no? Hindi. Kasi, para masabi mo na parang nagpalaglag siya, paano mo nasabi? Yung mga, ano po kasi, yung mga nakakakita, pangalawa sa mga kapitbahay ko, mga may edad na alam nila yung taong merong, alam mo yun, parang namumutla na may sakit tingnan parang nalagay ko. Tapos siya tanong nila sa akin na nagpalaglag daw. Basta di umalay. Baka naman mema lang yun ng mga chismosang kapitbahay. Baka hindi naman. Pagka namumutla, nagpalaglag agad. Pero ano kasi ma'am, grabe yung bleeding niya ma'am. Grabe ang? Bleeding po nung dumating ako rito. Bleeding, okay. Nagbe-bleeding siya nung dumating ka. So parang feeling mo, nung nalaman niya na uuwi ka for 2 months, minadali niya yung pagpapalaglag para walang ebidensya. Pero sa ano po ma'am, hindi ko pa rin po siya sinitanong, hindi ko siya kinumpronta. Kasi nakikiramdam pa rin ako. Pero napapansin ko po dito, yung mga anak namin, hindi siya kinakausap ng maayos. Okay. Kasi natatanda na yung mga anak ko, may alam na, kumbaga may alam na college na yung mga anak ko, high school yung bunso ko. Okay, tapos tinanong niyo po ba yung mga anak ninyo o bakit para may problema, bakit di kayo nag-uusap? Tinanong niyo po ba? Hindi ko po dinirekta kasi parang takot ako na malaman ko ano naging problema kasi kahit pa hindi ako nagtanong kasi hindi ko na-confirm na alam ko sa isip ko na mayroong nangyayari. Di mo lang alam kung ano. Hindi ko lang alam kung paano ko sisimulan. Although may idea na ako kung ano, usual naman na nagiging problema ng tao pag nagkakahiwalay ng higaan kumakabila yung iba. So parang ang siste, kaya ayaw mo siya i-open up dahil alam mo yung pwedeng maging sagot, takot ka lang na saluhin yung sagot, tama? Yes po. Okay. Kasi ma'am, yung reputasyon po nga kasi nung pagkakilala namin sa pamilya rito, nahihiya ako doon sa mga tao. Kami sasabihin na, so ganun kasama namin na parang halos perfecto na, although hindi naman kami mayaman. Pero parang perfecto yung kasama namin, may ganun pala. Ayaw kong i-confirm na yun. Yun ang ayaw kong, kasi alam mo naman may mga CCTV sa kabilang nakabatid. So ayaw kong i-confirm na yun. Parang takot kang malaman yung katotohanan. Yes, sir. Okay. And then? Yung nangyari ko, ma'am, siyempre ito, mga 2 months lang yung bakasyon ko. Bumalik ulit ako ng Qatar. Hinatid pa nila, hindi na ako nagpatid sa airport nga pala. Hinatid pala ako ng mga ginako nun. Itong panganay ko ang iyak ng iyak sa pag-alis ko. Sabi sa akin, wag na raw ako umalis ulit. So anyway, nakaalis pa rin ako kasi sayang nga. Dahil magka-college pa nga siya, hindi pa tapos. Yung nasa Qatar na po ako, kasi yung number ko, hindi ko naman talaga pinapalitan kasi yung roaming ko lang yung number ko na local dito. Opo. May dumadating na sa akin ng mga text na yung asawa mo, bantayan mo kasi may kalokohan na ginagawa. Tapos pangalawa, umalis na naman yung parang nagre-report sa akin naman. May nagre-report. Umalis na naman yung asawa mo. Umuwi ng madaling araw. So sa madaling sabi, may nangyayari talaga. Nung nangyari yung gano'n ako yung nasa isip ko, nagdadagdag na ako yung sa utak ko mama, sa nakalooban ko, nagdadagdag yun. Habang nagtatrabaho ako, nagdadrive ako doon sa Qatar. Nagdadrive ako ng mga hotel, yung BMW airport to hotel. Alam mo bang meron din time na nakakarating ako ng pupuntahan ko na hindi ko alam na nagdadrive pala ako dahil tulala, lumilipad ang utak mo. Masupado yung utak ko doon sa nangyari. Hanggang sa nauwi doon sa nagiging sarcastic na ako pag sumagot doon kahit sa guest ko. Opo. Kumbaga napagbubuntangan mo ng sama ng loob yung mga guest mo. Parang gano'n naman. Actually, hindi naman sinasabing pinagbuntunan ko sila. Nagkataon talaga na masama yung mood ko. At tamang-tama doon sa topic natin ngayon. Tinatanong ka lang, galit ka na. Yung tipong, teka na ba't nakasigaw ka? Ikaw pala to Okay, so anyway, and then? Di ang madali sabi po, napauwi ako dahil nagkasalubungan nga kami ng isa sa mga lokal doon na kamag-anak daw pala ng pangarila tayo.
Naapektuhan pati ang trabaho mo nang hindi sinasadya. Hanggang sa napauwi po ako rito na hindi ko natapos yung kontrata doon. Okay. Dahil nga sumagot ka ng pasigaw na hindi mo naman intensyon sana. Oo. Actually naman, hindi mo pasigaw, kaya lang may laman. Oo, basta yung, alam na natin yan, yung tipong, tinatanong ka lang naman, ba parang galit ka? Inaano ka ba? And then, minasama yun, and then, napauwi ka, and then what happened? Umuwi po ako dito, ma'am, ganun pa din. Hindi ko siya sinita, wala akong sinasabing kung ano man. Yung tungkol sa bahay na ipapagawa namin kasi inaanay na yung mezzanine floor na pinakahigaan namin, inaanay na bala kong ipabakal. Na pinag-awayan din namin yan, previous contract ko, before ako nagbakasyon. So nangyari doon, ang ginawa ko, tinuloy ko lang yung ginawa ko dito kasi may dala akong pera na kumbaga na binayad sa akin ng kumpanya na kasi unfinished contract. Binayaran na ko. Pinaway ko rito. Sa madalit sabi, ma'am, na ginawa ko yung normal na lang dito. Wala na lang akong hindi ko nasasinita. Parang gusto ko yung ibalik na lang sa dati yung nangyayari na nandito pa ako. Ang problema ko, ma'am, hindi siya sumasali ng kain sa amin magpapagkat-ama. Ano po uli? Hindi? Ayun niya sumabi ng kain sa amin pagka pamakain kami. Tapos? Pagka kumakain kaming may pamilya, ayun niya sumabay. Tapos hanggang sa umabot sa puntos na sinasabi niya na pupunta muna sa mga kapatid niya dahil magpapalamig muna siya doon. Sabi ko, bakit ano bang mainit? Oo nga naman, ano bang mainit? O diba? Punta na tayo doon. Kailan mo na-discover na talagang totoo, legit na niloloko ka ng asawa mo? Yung gabi, ating gabi yata yun, may tumawag. Hindi ka kumimik. Kasi magkatabi pa rin kami sa higaan. Siyempre, tinatabihan ko. Wala naman akong sinisitan sa kanya. Di, that's normal. May tumawag sa cellphone niya. Tapos sinagot lang niya. Walang salita, ha? Umungol lang tapos sabay binabana ulit. So, ang ginawa ko, tinukot ko yung cellphone niya at tinignan ko yung last call, tinext ko. Sabi, ako na nakatag-text. Sabi ko, bakit ba? Anong problema? Parang kunwari po ako yung kausap. Yes. Yun na po. Yun na po. Na-confirm na ngayon na meron ganito ganyan. May usapan sila nung araw na yan. So, sabi ko, pag ito'y nagpaalam bukas, confirm. Ay, yung nga po ma'am, nagpaalam na humingi pa sa akin pamasahe. Hoy! And then, anong ginawa mo? Sinundan mo ba? Ang ginawa kong hindi ko sinundan. Hinayaan ko. Kasi sabi niya, pupunta sa kapatid niya. Kaya lang, bandang alas 9 ng gabi, parang hindi ako makapagpigil. Pumunta pa rin ako doon sa mga kapatid niya. Alas 9 ng gabi, napagsagsag ako. Nakamotor ako na papunta ro na para lang ma-confirm kung nandun na siya o wala. Pagdating ko po doon wala siya at hindi ko matawag yung cellphone. So talagang barinong-barinaw na utak ko noon. Alam mo bang umuwi ako ng bahay na nakalutang na hindi ko alam na nakamotor pala ako. Ang kapal-kapal ng ulo ko pagkaramdam ko laki-laki, hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Baga, ang dami-daming laman ng nasa utak mo. Ang dami nang nag-entertain. And then? So yung gabi ko ngayon, tinext na po siya, sinabihan ko na huwag na siyang umuwi. And then? Yun na po yun, hindi na siya umuwi. Tapos ang tinext siya sa akin, ito ganyan, uuwi na ba ako dyan? Sabi ko, kapag mo sabi ko, uuwi ko pa ba dyan? Ano pagsasasabihin mong kung ano pinag-aagawa mo, uuwi ko pa dyan. So parang doon mo na ni-reveal lahat na may alam ka sa ginagawa niyang kalokohan? Yes, ma'am. Yung unang nasabi na ganito, ganyan, nalaman ko na kasi ko, in-screenshot, pinicturan ko po yung lahat. Ebidensya doon sa cellphone. Nag-deny siya, umamin siya? Hindi direkta umamin, hindi rin direkta nag-deny. Paano yung hindi direkta? Pakituruan kami. Paano yun? Hindi, alam mo yun, ma'am, yung parang
Yung ang unang sabi na, ano nangyari sa'yo? Ba't ka na mamutla? Ba't ka sa binudo? Ano ka nagpalaglag? Oo. Ang sagot lang sa akin eh, siyempre naman, may balay ko. Yung parang gano'n ba? Oo, so parang mga gano'n na. Yung sinabi mo na may iba siya, ano yung sagot niya dun sa may iba ka, may lalaki ka? Ano yung sagot niya dun? Sabi niya, tangi, ano lang daw yun. Tangi, sorry. Yun lang, ano daw yun, nag-aalang daw sa kanila sa palengke. Kasi nagtitinda-tinda po kasi sila ng karne-karne nun. Eh bakit nakipagkita siya? Hindi siya umuwi? Yun. Kasi yung gabi na yun na tinawagan mo siya, na pinuntahan ko siya doon sa mga kapatid niya, 3 kapatid niya pinuntahan ko na wala siya doon at hindi matawagan yung cellphone niya. Ibig sabihin, may pinuntahan talaga sila. Pinuntahan talaga yung tao. Yun ang kulang ko yun. So, parang punong-punong na. So, ibig ko sabihin, pinapos na lang yung gabi yun. So, yun na ho yun. Hanggang sa, yun na, nung wala na kami, hindi na kami sama, hindi na siya umuwi. Naglabasa na yung kwento rito na ganito. Ganyan. So, hindi, doon na yun, yung gabing yun na yun talagang, wala nang usap-usap, wala man lang, ayusin natin to, talagang naghiwalay na kayo that night up until now. Tama? Yes po. Yun na yun. Ang sa akin kasi, parang hindi nagsarado. Hindi talaga. Kasi, bakit hindi man lang sinubukang ayusin? Wala ka bang, subukan nating ayusin to para sa mga bata? Or baka pwede pa nating maayos? Wala bang ganun? Ma'am, na-miss ko lang yung part na yun. Pero bago nangyari yung may tumawag sa kanya ng gabi, sinabi ko na po yun sa kanya. Yung sinabihan ko lang siya na ba't hindi kasi sumasabay sa amin ng kain, maghahanda ng pagkain hapunan. Kung ano man siya, ano man naging problema, parang obvious, reset natin lahat yan, balik sa normal. Hindi po talaga ako nakuha. Nagpakababa po ako doon, ma'am. Alam ng mga ano yan. Pero ang ginawa niya, ayaw niya na. Ayaw niya na. Pero sa pagsabi niya ng ayaw niya na, or pagsabi niya na hindi siya uuwi, wala nang paligoy-ligoy. Talagang basically ayaw niya, period. Wala siyang sinabi ng mga ayaw niya. Hindi niya sinabing ayaw niya na. Sa action lang po niya. Ang tanong, anong sabi ng mga bata? Nakausap mo na yung mga bata tungkol dito? Ma'am, ever since from the beginning, sila pala yung maraming alam. Oh! So anong sinabi ng mga anak nyo nung yan na nga, di na nga umuwi si nanay? Ano yung sinabi nila sa nanay nila? Anong sinabi nila sa'yo? Magmula nung napansin ko nga rito nung bumalik ako na hindi sila nag-uusap, mas matindi yung umalis sa siya. At ni sa cellphone, hindi na nila sinasagot yung nanay nila. Hanggang ngayon, ayaw nilang mag-uusap doon. Anong sumbong ng mga anak mo sa'yo? Sa? Anong sumbong nila sa'yo, to be exact? Na parang doon talaga sila nagalit? Ayaw nilang i-detalye, pero parang lang kinonfirm na merong nangyayari. Kasi yung minsan mga pahaging-haging na kwentuhan dito na may magdamag na tricycle dito sa harap ng bahay. Tapos nag-video dito, nag-iinuman. Tapos yan, matutulog na siya. Hindi siya makatulog dahil may ingay na sila sa baba. Nag-iinuman daw, tricycle driver daw. Okay. Hindi na confirm na totoo nga. So, sinabi ko naman doon, sabi ko, kahit anong nangyayari, sigilan na natin yan, sarado natin yung historiang yan, balik sa dati. Pero yun pa nga, mas pinili niya yung pupunta raw sa kapatid niya sa gasolina, ito, ganyan. So, pagkatapos mo, nagsawa na ako din. Hindi lang naman isang business yung ginawa yun, yung maalis sa rito ng every week. Alis siya ng mga Biyernes ay Huwebes ng gabi. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, so uwi sila dito, tutulog ng 2 gabi o babalik sa ulo doon. Mga lang yung ginagawa yun hanggang sa nangyari na yung ramdam ko na yun. Oo. So, since 2013, wala nang nangyaring suyuan, wala nang, yung mga anak hindi na ba niya binibisita, wala nang balitaan since 2013, o kahit papaano, nagkaroon naman? Wala, ma'am. Talagang umalis. Talagang umalis. Opo, so talagang lumayo siya. That's 10 years na, tama ba? Isang dekada? 10 years na yun. Actually, nakikita namin kasi nga itong mga tao rin sa paligid, mga kaibigan pa rin naman siya.
mayroon pa nga, hindi ko alam ang purpose nila kung may simpatiya sila sa akin o naawala sa akin o talagang gusto lang malaman ko. May anak na po siya doon sa lalaki. So parang binabalita nila sa'yo. Oo. Kasi nga parang ikaw... Naisip ko ngayon, kaya siya nagpipila talaga umalis nung mga panahon na yun kasi makabuntis na naman. Okay. Kasi kami diba, pangalawang balik ko na yun, galing ako kakasama. Yes, oo. Oo. Yun yung naisip ko, baka yun nga yun. So ngayon, ang problema lang ngayon, Bakal, is since 2013, isang dekada nang nakalilipas, wala lang kayong naging matinong closure. Although, yung pag-alis niya, that can be the closure, pero ang gusto mo kasi sana may mga salita, correct? Or may papatawad, paghingi ng pasensya, pero walang kasing ganon, tama? Para sa akin lang, tutusin, parang ayoko na rin makarinig ng salita kahit ano pa galing sa kanya. Ang sa akin lang kasi, ang konsulta sa madlang people, ano ang maganda kong gawin? Kasi sa totoo lang sa ngayon, mula nung nangyari yun, parang galit na ako sa mundo. Parang hindi na ako nagtitiwala ng kahit sinong tao na kahit yung sasabi mo, kahit yung tatanungin ka lang, galit ka na. Kahit may mga anak ko, minsan nagagawan ko ng ganyan. Itong bunso ko, palagi na kami nagbabang ngayon dahil tinatanong lang naman, ba't ako nagagalit. So, ang gusto ito sa madlang people, ano bang magandang gawin sa ganitong sitwasyon? Yung mga nakaranas ng ganitong sitwasyon, ano bang dapat gawin? Kasi, hindi ko malaman kung anong gagawin ko sa sarili ko kasi isa ngayon kasi na mga sports ginagawa ko yung alam mo yung airsoft game ngayon yung war game barilan. Apo. Yan ang magiging reason niya. Yun ang libangan mo ngayon. Yan ang ginagawa ng mga anak ko ngayon. Bibigyan ko ng luho. Itong huli napapansin siguro nila yan na talagang alam mo yung boring na buhay siguro hindi na maintindihan ko anong gusto kong gawin. Pinagbukasin nila ako sa Palawan nung birthday. Sana all! Dapat kasama yung mga anak mo pag nagpalawan, hindi lang ikaw. O kasama naman sila? Kasama ko yung bunso. Yung pangalan hindi kasama kasi walang magbabantay sa aso. Oo, teka lang wala magbabantay sa aso. Teka lang, mapuputol uli. Ayan, tawagan uli natin si Bakal. Yun ang problema pag may aso eh. Hindi ka makapagbakasyon. Ang mahal naman ng dog hotel. Oo, aso pa more. Lalo na kung di pwedeng isama. Naku po! Pag wala kang pag-iiwanan. Oo. So, eto na, tawagan na natin siya. Ang tanong lang naman ni Bakal, sa haba ng kwentuhan natin, ano ba ang dapat niyang gawin? Oo, ayan. Bakal! Po. Ayan, aso-aso pa kasi kayo eh. Hindi to, ilan ba alaga yung aso? Ilan ka ba alaga yung aso? Ilan? 4 po to ngayong nasa akin. Yung sa panganay ko, isa. Ayan, alaga kayo ng aso. Yun tuloy, walang maiwan. Yun pala yung problema, no? Paano ba ako makakagala? Ang dami naming aso. Okay, ang tanong mo lang naman is ano ang dapat gawin na parang napapansin mo yung ugali mo, medyo nagkakaroon ka ng tantrums. Tinatanong ka lang, nakasinghal ka kaagad. Kumbaga, there are uncontrolled emotions. Tama po? Yes po. Yung alam mo na, yung tanong nila minsan alam naman nila yung sagot, tatanong pa. Minsan ang bilis magpanting sa isip. Ganyan po ata kasi, ganyan po talaga ata pag lalaki tapos tumatanda na. So, ang masasabi ko po, Kuya Bakal, acceptance. Acceptance sa tumatanda na tayo. Hindi, alam nyo, yung ganyang kasing klase ng, yung mabilis kang magalit ba? Ako feeling ko, it comes also talaga with age. Diba? Nagiging irritable ka, it comes also with age. Pero, pwede rin nating tingnan doon po sa level na, aminin natin, hindi kasi natin hinaharap yung fears natin. Base po sa kwento mo, lagi nyo kasing tinatabunan ng, hayaan nyo na, lagi nyo tinatabunan ng, sige wag na lang natin pag-usapan, let it be, kasi takot po kayong harapin yung fears ninyo. Tama, mali? Diba? Ma'am. Ha?
Palagay ko nga po, ganun nga siguro ako. Kasi, yung ayaw kong tanggapin na meron palang mali doon sa nangyayari. Correct. Lagi nyo po kasing tinatalikuran. Yun yung problema. Lagi nyo tinatalikuran kasi nauunahan po kayo ng takot. Which is, yung nararamdaman nyo naman po, that is valid. Kasi lahat naman takot tayong malaman yung katotohanan eh. Pero sabi nga, di ba, the truth will set us free. Pangalawa, if matutunan natin na tanggapin na talagang nangyari ito, mas makakapag-move forward tayo na walang daladalang bigat sa puso. What happened to you po kasi, ang napansin ko, again, ayaw mong harapin, tinatalikuran mo, let it be, hanggang sa dinadala mo yung bigat dahil hindi mo siya ni-let go. So siguro po, starting now, turuan nyo yung sarili ninyo, tulungan nyo yung sarili ninyo, harapin ninyo kung ano talaga yung problema, tanggapin ninyo na may problema para mas mabilis mo siyang ma-unload, kumbaga. 'Di ba po? Salamat, pero ewan ko lang paano ga. Kaya nyo yan. Ituloy nyo po yung pakikipagkwentuhan sa mga anak ninyo. Ituloy nyo yung pagbabakasyon, yung paglilibang sa sarili. Eventually, yung paglilibang nyo, that will help unti-unti eh. Hindi talaga yan maaalis ng isang bagsakan. Kahit sabihin pa natin na it's been 10 years. Ang mahirap nga kasi, wala kayong naging closure. Ang mahirap din kasi, naging in denial ka for 10 years. Correct po? Opo, ang tanong po kasi dyan sa sino man ang kayang sumuyot. Bakit naging apektado yung aking pagkatao? Palagay na nga natin, okay, nandun kasama na yung edad. Pero sa pakiramdam ko po kasi sa kalooban ko ngayon, every time na nakakaramdam ako ng saya, bigla akong kakainin ng lungkot kasi iniisip ko na hindi naman talaga ako sasaya dahil meron nangyari sa akin na ganito. Ang ganda-ganda ng pamilya na binuo ko, bigla na lang ako inasak para ako nagsalansan ng break. Tapos bigla na lang sinabi ng isa, binuwal agad lahat lang gumuho lahat agad yung break na ginawa ko. Samantalang ang ganda-ganda ng plano ko. Hindi nyo po matanggap kasi. Yun po yun. Up until now po, yung acceptance na sinasabi natin, sa totoo lang, kahit sabihin nyo na na-accept nyo na, ang totoo hindi pa talaga. Kasi kung talagang natanggap nyo na talagang nagloko yung asawa ninyo, kung talagang nakapag-move forward na kayo, wala na po yung ganyan eh. Ang akin ngayon, hindi po talaga. Yun yung alam ko na hindi nyo pa talaga tanggap kung ano yung nangyari. In denial pa rin kayo at nandun pa rin kayo sa zone na kung saan iniisip mo, eto yung pamilya ko eh. This is the family I built. This is the family na alam ko, iningatan ko, inalagaan ko. We are the ideal family. But we need to accept po kasi na wala na po yun. Na kailangan na nating mag-move forward at kailangan na nating bitawan yung ideals na sinasabi natin that we need to face the reality. So what's happening right now, you are not yet accepting the reality. Nananatili pa rin kayo sa ideal world na kung saan wala na po. Yun yung problema po. Dahil nag-e-expect kayo na ito pa rin yung ideal ko eh. Nadidisappoint ka. You tend to, alam nyo yun, yung feeling na nadidisappoint ka dahil din po sa sarili nyong kagagawan. Acceptance po. Yun yung nagiging problema. To the point na, again, kaya ka bumabalik sa nakaraan kasi hindi nyo pa binibitawan kung ano yung nakaraan. Ang tanong ko kasi talaga dyan, kung tatanggap yung totoo, kung paano kung gagawin kong acceptance, kung nakabuyang-yang dito sa isip at sa puso ko. Kasi pag ito na pinag-uusapan ko itong bagay, ang bigat-bigat sa dibdib talaga. Kailangan yung ilabas ng ilabas po hanggang sa maging okay kayo. Kung kailangan yung kumausap ng psychologists, baka kailangan ng intervention. Ang pakikipag-usap naman po sa psychologist is not sabihing baliw, hindi naman po eh. Yung meron lang someone na mas bihasa na para intindihin ka at ipaintindi sa'yo ano po talaga yung nangyayari. Siguro that is the best thing that you can do right now. Kung marami po kayong time at gusto nyo kumausap ng psychologist, I think best po. Para lang, again, these are the people that can really help let you understand what is really happening.
Yun po. Kasi, ngayon kasi, marami kayong battle sa isip nyo na syempre minsan iisipin mo, ako to, kaya ko naman to. 'Di ba? Lalaki ako, bakal ako, sabi mo nga bakal ka. Pero deep inside hindi ka po bakal. 'Di ba? Deep inside you are not bakal. You are just hiding doon sa word na bakal, but in truth hindi po talaga. So, it is time for you to come out sa iyong shell. Tama na po yung pagtago behind the bars. It means kung kailangan yung kumausap ng psychologist para maging okay po kayo, go on po. Marami po tayong mga hotline numbers na pwede pong makausap para ipaintindi sa iyo at tulungan kang intindihin ano ba talaga po yung nangyayari. What is happening po right now to you is, ang totoo po, nandun ka sa in denial stage, nandun ka sa zone na hindi nyo pa natatanggap, at kailangan nyo po talaga ng intervention, ng help. Kung pwede po, pare, kung pwede, psychologist, yan po yung mga pwede nyo pong lapitan. Umabot na yung puntos mo na hanggang pati simbahan hindi ko na pinupuntahan. Dahil nararamdaman ko na yun. Wala naman yun. Oo. So, kailangan nyo pong i-open up yan. Kailangan nyo pong i-open yung sarili ninyo na kailangan nyong ilabas. Kailangan nyo nang may makakausap. Kasi ngayon, siguro what is happening, oo, pinapamper ka ng mga anak mo with bakasyon, with airsoft, channeling boom boom. Pero that is not enough Kasi sabihin na natin pinapamper ka with Palawan, pinapamper ka ng bakasyon, pinapamper ka ng alagang aso. Pero iba pa rin kasi yung may nakakausap ka talaga who really can help for you to be okay. Kasi yung anak mo, yes, nakakausap mo sila. Pero aminin natin, even yung mga anak mo, they are also in denial. Or nandun din sila sa stage na hindi nila matanggap bakit yung nanay nila sumakabilang bahay. So you really need someone to talk to. The professionals, yun po. Sa totoo lang, ma'am, ganun nga po yan ngayon. Every time na nalala mo yung isang post mo nakarang araw na yung ex mo nagpaparamdam pa. May comment din ako doon Kasi yung araw, doon sa mga kapatid niya rito, namatayan niya ata ng isang mga kamag-aasawa ng kamag-anak niya. Biglang may tumawag dito sa mga anak ko at sabi na pupunta raw doon. Ang agad ng dalawa, kung papayag po, papayag na rin ako. Sabi din ayaw din nila Basta yun na lang po muna sa ngayon. Ang ma-advise ko po, again, talk to the professionals. Huwag nyo isarado yung utak ninyo sa pag-uusap. Maging open po tayo para maging malaya po tayo. Kasi the more na kinikimkim natin yan, the more na sinusolo natin lang yan, yung tipong sarili mo lang kinakausap mo, anak mo lang kinakausap mo, at walang intervention from kung sino man yung dapat ako mausap sa'yo, hindi talaga magiging okay. So, be open to it. Ganun po talaga. Valid po yung nararamdaman ninyo. Valid na medyo na-trauma ka. Valid na takot kang harapin yung katotohanan. Pero again, the only thing para makalaya ka is to open up Kasi pag sarado ka talaga, wala talaga makakapasok na blessings. Wala po talaga makakapasok na pwedeng magpa-open up sa'yo. Kasi like ako, ngayon sinusubukan kong pumasok sa'yo. Pero medyo may limit ka pa rin So, unti-unti po, mabubukas yan, lalo na kung i-allow nyo po. So, by allowing someone na kumausap sa'yo para maging okay ka, that will be a good start po. Malaking bagay po yung pagkausap mo sa akin ngayon. Kasi may mga bagay na sinasabi ka na yan po yung naisip mo ngayon na maganda palang gawin. Kasi never po na pumasok sa utak ko na magpapakonsulta ko ng psychiatrist kasi all this time, mga lang po pupunta ng psychiatrist, pag meron na yung mga post-traumatic syndrome na kung ano naman sasabi ng ibig sabihin ng gano'n. Kaya malaking bagay kung sinabi mo ngayon sa akin mo na kasi kaya ko na siguro maisip na ikaw ang tawagan dahil nakakita na rin may tayo mo sa mga nagkakaproblema. Opo. Definitely, itong nakuha ko sa iyong payo, maybe 80 hanggang 90% baka gagawin ko yan. Hindi mo sabihin 100%. Pero gagawin ko po yan mga sinasabi mga unti-unting gagawin yan. Yes po. Hindi mo silala naman kung graduate din ng
psychologist. Itinan natin kung ano po, baka yun nga po siguro pa-okay sa kanya. Oo. So, yan. Last ng tawag to. Medyo na-accept na ng ating caller ang ating mga suggestions. Ayun. So, yun po. Oo, yun po, Bakal. Yun na po ang aking masasabi. And again, maraming salamat po for opening up. And ako po, dasal ko na maging okay kayo, yung totoong okay at hindi lang fake. Basta yun po, salamat, nakakatuwa kasi galing sa'yo na susundin ko yung advice mo, mga 90%. Nakakilig na po yun para makinig kayo. Opo. Pero ako... Hindi po ako sa'yo nagtiwala. Kung di pa ako sa'yo nagtiwala ngayon, hindi ako open up na sa problema. Kasi sa lahat ng tao yata dito, sa'yo lang ako nagbukas nito sa international radio pa, narinig mo yun. Kaya ayaw ko marinig yung pangalan ko eh. Kasi hindi ko lang alam kung sino nakakilala sa akin, pero definitely wala pa akong pinag-box ng salita at kwentong ganito, hindi ka, sa iyo lang po. Salamat po. Salamat din po. Ayan, abangan mo rin, marami nang nakikisawsaw dito sa ating text line. Actually, inuulan na po tayo ng sawsaw dito. Katulad ng, Mama Colleen, pakisabi kay Bakal, tanggapin niya na kahoy siya. Pinapatawa ka lang ng mga to eh. Oo. Pa-request kay, sabi dito, pa-request. Ano? Kaya ko baka lang ko ang ano ko dito, ginawa kong alias. Kasi po, puro baka din ginagawa ko. Kaya. Okay. So, huwag ka na magtago sa bakal. Kasi ang totoo, hindi ka pa bakal. Huwag kang ano dyan. Anyway, Bakal, maraming salamat ha. Abangan mo na lang yung mga sausaw ng ating mga ka-winner. Ang dami na pong messages dito. And para po sa ating mga ka-winner, ayan, sagutin natin yung tanong ni Bakal. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Kayo naman ang bibida mamaya sa aking pagbabalik. Speak from your heart. Once again, ito po si Bakal. At ito po ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Maraming salamat, Bakal! Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po. Ka-winner, yan po ang kwento ni Bakal dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Medyo napahaba tayo, no? Pero ikaw, ka-winner, ikaw naman ang bibida. Once again, ito po ang programang may puso. Ang totoo. Heart to Heart with Mama Colleen.